Sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hain tanging dalangin. Kami katagpuin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan.
murag di mayo usahay. Diba? Tama? Tanong ta sa samin, murag di jud maayo. Mana ngayon na rin tanaw sa samin, kaya kasing makain ka nga, uy, di lagi jud maayo. Pero ingnon ta kay igsoon, intak na sa kuruntagon. Ingnon ta ka, yung matawag nga kabuntagon, dalayon ang Dios. Sa imong kinabuhi kay naa ka. Inananta pa, dalayon ang Dios. Ay naya mamaho sa siguro ta, ang niud to. Okay. Karon mag-isgot ta karon sa kinabuhi ni Josue nga diin naa say ka contemporary, which is makita na to ang iyang partner dili partner in crimes kundi partner in fulfilling the God-given destiny sa katauhan sa Diyos. The God-given destiny nga i-occupy ni Israel, the descendants of Israel, ang Canaan, nga diin out of 12 spies, only these 2 persons got the positive result and response. Pero makita na to, even they were in the land of promise. Naa na sila na nakaposisyon na, but still, padayon gyapon sila sa fire. Wala sila nag-stop do. Naa na sila sa ilang gitawag nga inheritance. Thank you, ma'am. Para maghihihi ito taning talako. Pero salamat sa Ginoo. Okay. Sometimes, or many times, people will say, tungod kay success na naana, mura og mag-retire na, dili na wala na buhaton. Kanang may nga naman, successful na nga tao, free na ang time, free na ang money, free na sa mga words, ang realidad yang is, dili na Ginoo. Na freedom of time. Tinuod, freedom of time. Mao na yung mga palupok sa mga kailan ako na freedom, imong time. Free na kasi ng time. Pero manglangyaw, manglagwa, mga tos abroad, kaya free na ang time, mag-enjoy na sa family. Pero ang utok, kasing-kasing, unaw na usa na ito, inetabo sa iyang gate. Tinood ba nga free ka sa iyong time? Ang uban, nasa vacation, pero dili mag-enjoy sa vacation. Kaya nga naman, ang iyong una-una, kung sa nagkatoy na itabutos kung negosyo, naga-income pa ba ko? Ang uban, mingon nga, bisa pag natulog ka, naga-income tinuod. Tinuod man na. Pero pangutan na, nawala ba ang worries? No. Damor ko nung pagkadako ang imong obligasyon, responsibilidad, damor na makita nimo nga, may nga kulang akong time. Kulang pa. Kaya mo na ang gihisgutan sa Bible, realidad na ang tao walay satisfaction. Kuwitan ng kapat, ang tao walay satisfaction. Tinood dili. Karon na-satisfy ko, pero pagkaugma, satisfy pa ba ka? Next year, kasabot na, kaya nga naman, pagkataas ang doses, amoral drugs, nagkataas kung nagkausab ang atong mga appetite. Pero ingon ta ka, nay usa ka tawo nga wala jud na usab. Ang iyang dedication, ang iyang determination, ang iyang focus, bisan ulahi siya nakadawan. Kaya daghang mga tao nagtakig fight, nag-impa, naningkamot to conquer, pero ang prioridad is first and foremost self. Nagapaningkamot para sa kaugalingon, para sa pangandoy. Pero ingnon ta kaning takna sa kabuntagon, sa kinabuhi ni Caleb nga din atong makuha, determined to continue to conquer.
Determinado siyang mupadayon sa pag-conquer sa iya nga yung pa kinabuhi bisan tiguang na siya. Kaya dili magbase sa imong pangidaron o sa imong giagian. Dugay na baka ubang ko. Dili na counted. Ang i-count din kapita. How you? Paano mo ginawa? Paano ka nagpatuloy? Daghang mga tao mamayo mo sugod. Pero along the way, na mga struggle nga gi-go through, makakita og mga kanang yung pag greener pasture, but ino taga-exam. Only God can give us satisfaction. Your wife, your partner, your husband, your works, your money, everything in this planet Earth will not give you satisfaction. Maybe, may yung nato nga na siguro few times or many particular na moment, pero di siya mag-long last. Kaya nga naman, walay laging makasatisfy sa kasing-kasing, sa tinguha sa tao, only God. Ha? Mana, dili na ito iasa tanan sa atong. Dili na ito iasa tanan. Kaya pwede na ma-fail. Pero din niya itong lantawag sa kinabuhi ni Josue. He is determined to continue even in his old age. Kung mo pila edad ni Caleb ni Banana? He was 85 years old. But his heart, his fighting spirit is the same. Nanginam na ito, nanginam si Caleb din eh. Yung isa nga, remember ka, di ba ispayta ni Moses? Ang atong edad, 40 anyos. 40 anyos pa. We are just only 40 years old. But, suway ko karon, the same nga strength ang naanak ko. Pero ang nangisog siya nga mundo ni Josue. Ni Josue ingon nga ilang leader. Kaya nga naman, yung sa nga, murag ako ra may wa pa makadawat o giniritas. Ako ng Clemon, di ba nagingon si Moses? Ang iyong mga co-brothers, co-leaders, nag-enjoy na. Kaya nga naman, ulahi siya ni Clem tungod kay. Anong ulay siya ni Clem? Tungod kay gitabangan sa iyang mga iso. Before siya ni Clem pala siya. Daghang mga tao mo Clem una para sa kaugalingon at deser mo tabang. Tama? Tama ba siya? Mali? Tama? Mali? Tama! Mapudwa may mali diha kung mo-claim ka para sa imong kaugalingon. Pero ang pangit ng lapita kung maniguro ka, may kabahala ka diha basta maniguro sa mga ay pangit. Pero kung ni-claim ka, may kang claim mo nila ko tungkol kay gusto ko maplastar, kaya ang makatabang ko sa kong mga kaigsunan, wala'y problema. Pero ang tumong, bahala mo diha basta kay maplastar ko, nay, gitawag nga ba? Bad side. Kaya nga naman, mahimok kang self-centered, self-focus. Ato ning pagalantaon, makita sa chapter 14. Atong ginisgutan sa milabay nga Domingo is chapter 10, 11, 12, 13. Mga fight na ni direng napita atong makita. Dito sa chapter 14. Nga diin, makita nato ang kasing-kasing ni Caleb in spite na bisag ulahin na siya, di man ingon late bloomers ni si Caleb, pero giuna dyan niya mga igsuon sa pagtabang nga makaplastar before siya ni-claim sa iya. Isang tuyo kung mo-claim ka o una, walay problema, kaya namin nakadawat o una. Mali pa ito. Mali pa ito, nakadawat o una. Dili, mali. Mali ba ka maulay ka? Dili po mali. Kung i-decide mo ka, bahala ulay ko, basta makaplastar ako ng igsuon. Ang mali
iyang nakita, manimuha kang ikaw kanunay una, pero naitabo, imong igsuon, na dapat mag-priority tungod kay sigurado naman ka. One antong hisgutan nato. Number one, indetermination to continue to conquer. Ang karakteristik ni Caleb ngayon kapag is no shadow of retreating. Wala jud siya ning abot sa punto siyang kasing-kasing kinabuhi nga mo retreat, musulit. Makita ni nato ang hisgutan ni sa Bible. Nana may Bible yan, no? Ikaduha nga itong hisgutan is, ako lang na siya, no shadow of reservation. Wala dun siya nag-reserve para sa iyang kaugalingon buhos. Kaya nga naman, makita nato diri ang gipakita ni Caleb sa iyang pagpangalagad ngadto sa Ginoo, pinagi sa iyang partner, pinagi sa iyang co-workers na diin sa kunanginon dili siya ang tao nga ang kinaya na siya ito na. Pwede good siya kay kung imong tanaw sa ilang panahon, di ba? These two leaders mao lang ang nakasunod sa promise sa Ginoo nga promise land, di ba? 20 apps patay. But these two person got the highest favor. Nga naman, nabiruan tungkol kay ning tuo siya sa Ginoo. Walang siya ning tuo sa Ginoo, kundi ning tuman siya sa Ginoo. Manay, diskutan din kakita ka nga ning tuman ko sa Ginoo. Mada iyang gipanghambog. Ang iyang gipanghambog dili tungod kay maayo siya, kundi iyang gipanghambog ning tuman ko sa Ginoo. Mao nang pwede ko mo claim. Kada ka mga tao mo claim sa ilang inheritance, subuon, maglingo-ling mo. Magsige reklamo, pero paklima, grabe, gusto ko na. Ato ning pagbasa. Chapter 14, verse magsunod ta 6 to 15. Gamay ra ba ni? Ano mo? Inyong Bible? Please open your Bible and read it with your eye. With your eyes. Okay? Chapter 14, verse 6 to 15. This is what the Lord says for us this morning. One day, some people from tribe of Judah came to Joshua at Gilgal. One of them, Caleb. Okay, ha? Caleb, son of Jephunneh, the Kenizzite, said to him, "You know what the Lord said in Kadesh Barnea about you and me to Moses." These three person na sila'y intimate nga relationship and agreement. Pero ning-graduate naman si Moses. Nining panahon na kanindool si Caleb nindool ni Joshua. Graduate na si Moses. Asa si Moses aning panahon na? Wala sa Bible nga gi-rapture siya. Pero I personally nagtuo nga gi-rapture na siya. Pamato nga gi-rapture na siya is sa panahon sa Mount of Transfiguration. Kinsay kauban ni Elijah nga nin-encourage ni Jesus? Na two greatest prophet in all. Kinsa man? Si Moses o si Elijah. Nga niningon din si Pedro, "Lord, maghimo ko bayab, maghimo ko paresimo, maghimo ko." Kaya kuyawan siya. Kaya ang iyang nadungog sa una, may tungod ni Elijah o ni Moses, great na mga leader, power na mga leader. Unang di na kinadungog na niya. Mismo sa iyang mga mata nakita, kaya nagpatulog-tulog, kamat mo siya, uy, nausap ang nagway ni Jesus, unang nagtuking-tuking silang tulog.
Jesus, si Moses, o si Elijah. Manang may kunin panahon na daw wala kisulti diri nakita, maulog tag heresy ani. Pero mao ni ang realidad. Na si Jesus makikistorya ni Moses. Kaya wala makaplagi ang body ni Moses. Kaya gilubong siya sa Ginoo. Amo ko giunsa nga klase nga paglubong sa Ginoo, basta si Lord may naglubong. Pero kung gilubong na siya, nakit-an siya panahon nga meeting si Elijah o si Moses ato kay Jesus. Okay? Klaro na? So nining panahon na ingon si Caleb, kabalo ka unsay gisulti sa Lord. Wala dayon sa claim, no? Kaya daghang mga tao maingon day gusto mo day mo claim. Taas day ko. Ngano ko di matapil day din. Wala. Easy ra kaayo siya maning dool with respect and masuman. Gawas ka na siya respeto kung sa manining panahon. Ipakita niya ang humility. Do, may ino to, kapareha man ta, level man ta. Di ba kitang duha mo gitawag ni Moses? Pero nining ko na makita na to, napay pagka-arrogante si Caleb nining panahon na. Doon ito, kalibel sila. Kapareha sila pero gipromote si Joshua as leader sa kinatinukan. Pero makita na to ang kasing-kasing ni Caleb na ang respeto, gawas sa respeto is na ang gitawag nga pagka-mapayagsanon. Napaba mo diha? Napaba mo diha? Sure ba? Ato ning tawag. Mauni ang attitude nga gipakita ni Caleb towards his co-workers and towards his leader nga nakabantay niya. Oh. So kung nato makita ni panahon na si Caleb ning doon sa isa kabalo man ka sa gisulti ni Lord. Ha? Kinsa ka ba nila? Kinsa ka ba nilang tulo? Kinsa ka ba nilang tulo? Nini pa nun nag-istorya sila. Di ba? Nas Moses. Iya lang nag-isulti. Recap naman na niya. Gi-remind niya si those three. Pero na anong panahon na sa din nag-istorya silang tulo, kinsa ka ba? Of course, si Lord. Kay si Lord, gani si Caleb, di ba, kay balukas gisulti ni Lord, katong nakuban ni Moses. Kinsa ba nila? Si Lord, si Moses, si Joshua. Na silang, klaro, ato rin lanta na, you know what the Lord said to Moses, the man of God at Kadesh Barnea, about you and I. You and me. Kabalo ka sa gisulti ni Lord gato ni Moses, may tungod nimo og nako. Okay, klaro? Ato ning paggalantaon, atong obserbahan tungod kay nga naman 45 years after before siya ning claim sa iya. 45 years? So si Caleb man to so, dilin ko si Caleb, si Christian man ko. Kung mo si Caleb ka, ang atong ipakita, ang atong paggalantaon, ang kinaiyahan ni Caleb nga diin pwede na to mahatagan og dako nga lesson to learn. Na pwede ra jud ay, pwede ra jud mauwahi. Pwede na po ka mauna, wala'y problema. Ang problem niyang nakita kung ikaw, ganahan ka mag-una, or ganahan ka maulahi, pero ang imong kinaiyahan, why? Why batasan? Mali ka na. Ang tao na dyan batasan, duha ka klase nga batasan, why ayog batasan, o maayog batasan, ayaw pag-ingon nga why batasan, na say batasan, dili lang maayo. Ha?
Klaro na to. Okay. Ingon si Yosue. Ingon si Caleb na to ni Yosue. Kabalo ba yan ka sa gisulti ni Lord ato ni Moses may tungod nimo nako. Na sila gitawag mutual nga asa man? Mutual nga agreement nagikan sa Ginoo. O kung nato magita you and me, verse 7 atong lantaw, verse 7. I was 40 years old when the Lord's servant sent me from Kadesh Barnea to spy about the land. I brought an honest report back to him. Then the men who went with me, however, made our people afraid. But din na atong lang na ang sige ngon. But sabi ni verse 8. However, ang laki ng translation. Ang diha. Ang basahan dire sa akong translation. Verse 8. Then men who went with me, however, made our people afraid. But I faithfully obeyed the Lord my God. I faithfully obeyed the Lord my God. Atong lantaw na, iyon siya. Ning doon siya ni Caleb as a leader, as the supreme leader sa entire Israelite people. Pila na katuig gikan nga ning nag-spy sila. Di ba 12 spy man ni sila? Unya ang duha nagdala og report. Pero nini pa na makita na to, mawala na gyapil si Moses. Insa ka nag-report ko ni Moses sa honest nga pagsulti. And I obey the Lord faithfully. Pangutan, ning dito ba si Glenn? Tanaw ko nun ninyo ang kinayan ni Caleb. Pareha ba ka ang ninimo kinaya o lahit na kinaya ni Caleb? Yun eh, mata. Pero din yung na itong makita, ingon siya, ang mga tao nga kauban ako nga nag-report, nagdala og negative nga mga balita. Pero ako, faithfully obey the Lord my God. Dini makita na to nga before claiming his own inheritance, makita na to sa previous na mga verse chapter, bisan sa sunod na mga chapter, makita na to nga ang mga Israelita naanay ilang kaugalingong inheritance. Pero si Caleb nini pa na wala pa mo claim. That is why nini pa na ninduol siya. Kaya nga naman siya, murag ako na may way bahin ani. Wala siya ning adto ni Caleb ingon nga ni Yosue ingon nga kanang leader nga iyang disrespect kay nga naman. Bisan na siya katungod nga mo claim pero makita na to ang kinaiyahan ni Caleb dining panahon na nga naa ang gitawag nga kasing-kasing nga mapayunugsanon og respeto sa leader nga gibutang sa Ginoo. Wala kami nga kinahanglan jud ni person magpa-respeto mo. Respect is earned, not kanang ibig nimo, pangayuon nimo. Kung di ka mo respeto, no problem. Dili na akong problema. No problem. Kaya nga naman, kinayahan man nimo. Kung dili ka mo respeto, say tawag nimo. Wa kay respeto. Pero kung ang tao nga kanang imong respeton nga di pud ka respetuhan, bisig pag di na siya ka respetuhan pero kung mo respeto ka, dili problema niya. Dili problema nimo. Problema niya. Dili imong problem.
So nungod ang atong ibutang atong kaugalingon ngadto sa uban, ayo. Be true to yourself. Ini ko na si Caleb ning masay iyang gipanghambog. Ngadto ni Yosef. Dili inambog nga kanang karbuso nga murag nag-self-center siya, no? Kadili ani kun imong tanan sa Bible si Pablo isa kanang nahimo siyang garbuso. Nahimo siyang proud kasi ngano nahimo siyang proud tungod ni Kristo man niya. Nahimo siyang proud tungod kay nahimo siyang anak sa Ginoo. Dili tungod kay nahimo siyang proud tungod kay siya, no? Nahimo siya. Magaling yun si Pablo. I can do all things. Inambog dili. Inambog eh. I can do all things through Christ. So, kinsa may iyang ipanginambog? Si Kristo, dili siya. So, pwede na dyan ka manginambog sa Ginoo. Ang Ginoo may imong panginambog sa imong kaugalingon. So, nining, atong makitaan ang kinayahan. Atong singit lang to ha, ang background. Ni Caleb din yung panahon na. Though bisag late siya nga nakaklaim sa inheritance, pero wala mausap ang iyang kasing-kasing. Pangutan ng tapad, kung mulay ka makadawat, kung sa kayo mong batir? Kung malahi ka, kasagaran, di ba? Generally speaking, ganahan taog. Ganahan taog kita'y priority, tama? Okay pa na. Hindi lagi problema, di lang na ito i-big deal na. Pero what if ibutang ka sa status sa kinamoy ni Caleb? Nga wa siya tagi, hangtod nga ning doon siya. Di ba? Nini pa na gihatagan siya sa inheritance tungkol kaning doon siya. Mabag mo yun, grabe. Nagkamatay, nagkalitag paningkamot para mahimong makatabang ta. Pero yung tabo, wala may balik na ko. Awa, siguro kaning blame. You're like the oldest son sa katong dato. Kay ang prodigal son, maro. Sa'yo pasabot sa maro. Pag makalumong tag-word na maro, kung saan man negatibo, no? Ang word na maro is marunong. Sa English na bright. Bright? Maro. Marunong, bright. Bright kayo. Ning-claim siya. Di ko na pasabot nga si Caleb kanang jugoon, ha? Bright siya. Pero, ang yan ka bright, wala siya na pauna. Ganan sa nga, ulay. Karon pa na, asa mo ka nakita? Ganahan ka mauna o ganahan ka maulay? Kita ko ng tapad, asa mo ka ganahan? Ulahi na. Kasi may ka, alam na, depende. Eh kung nagdali ko, ganahan ko yun na. Pero huwag ko nagdali, sige lang. Gave other the chance. Tama ba? Ikson. Gusto na kong ipainomdom sa imo. Ang status nimo, pwede reaction nimo i-give way sa uban. Wala na nagpasabot kung kayo mo i-give way sa uban, least na kag-importance. No? The more nga mulit go ka para suban, the more makita nila ang imong importansya. Pero kung ganahan juga kanunay ikaw una, daghang mga tao may nuna ni po this. Daghay, kaya naman. Maglayan mo tinalas Philip. Ayun, nalit ha. Atong observana, si Caleb ning adto ni Josue with respect and humility. Wala din siya istorya nga harsh kayo. Ikaw leader ha? Di ba nag-uban ta? Dugay ta kung kita
Iya ni pangambog. I obeyed the Lord faithfully. And I gave that honest report. Remember, we are just 40 years old that particular time. But today, I am 85 years old. Din hina, makita na to ang simpido common sense ni Caleb ngadto sa iyang kabro, nga leader niya, nga iyang kapartner. Okay, panayin na, verse 9. Ato na nang balik ko na, ato lang gipakita ang background. Because I did, Moses promised me that my children and I would certainly receive as our possession the land which I walked over. Gipromise san si Caleb ni Moses nga tanan nimong naagian na lakwan akong ihatag sa imo. Buhi pa si Moses ani. Pero ning abot pag 45 years before siya iyang reiterate, iyang recap, iyang remind. See? So sweet. Basig nakalimot ko so sweet. Pero, ito lang natagagawin kanang benefits of the doubt. Tungkol sa kabisi, unsay focus ni Josue as a leader? Ha? To conquer the land. Pero ang iyang kapartner, wala pa. Luwi no? Luwi ba si Caleb? Dili man luwi si Caleb. Manunuwi man siya. Ihatag na nagigagayon na ng iyang mga kaigsunan. Iya sa gitabangan before siya ning claim sa iya. Dili mali. Kung mag-claim mo ka, ang tumong para makaplastar ka, para makatabang kasi mong kaigsunan, dili po na mali. Ang mali yung nakita kung nakafocus ka for sa imong kaugalingon, bisag ang imong mga kaigsunan, na kinahanglan ni mong tabang, di yung kakatabang kay mana na. Okay. Verse 10, but now, ingon siya, apan kanon, it has been 45 years since the Lord said to Moses. Pila ka tuig? 45 years. Pila liman ka? Gikan na itong panahon na sa gisulti sa Ginoo hangtod karon 45 na katuig. Saman, mubo ra nga panahon o taas. Lugayan is Lord no, kung saan. For 45 years man. Ingnon na ka, si Caleb nagka-claim sa inheritance sa alutin nga sakto nga panahon right time nga giandam sa Ginoo. Kang Caleb to. Ikaw, kano sa mong kamuklim sa imong inheritance? Kung tabalo ba ka naka-inheritance? Wait, anong tatak? Kabalo ba ka? Bahigwa ka kay balo, nagpag-claim ka, kaulaw po. Kung wala ka kahibalo, na kay inheritance, pwede ka claim. Dili. Before ka mo claim, dapat kabalo ka. Okay. Nakabalo na kahibalo si Caleb, anong panahon na? For 45 years, kabalo siya. Then, kung sa may ibuka. For 45 years of waiting sa fulfillment sa promise Ginoo. Kung sa may buhat. Nag-stop ba siya? Na-dismaya ba siya? Na-discourage ba siya? Kung sa may buhat.
until the right time maningklaim siya. Never in his heart, in his mind, ang shadow of retreat. Wala siya mo. O siya binisya sa retreat? Wala siya nagsibok. Wala siya ning atras. Kasi kantang abanti, atras. Ako mas nakakuita ng tapan. Kasi abanti, atras, ani. Ayaw. Ingon sa, since that day, until now, ingon si Caleb. Nagpadayon. Okay? But now, yeah. The Lord said to Moses, that was when Israel was going through the desert. And the Lord, as He promised, He kept me alive. Hey. Alive ever since. Wala pa siya papiyag sa Ginoo kaya naman naisaad ang Ginoo para sa iya. Wala ngayon sa papatay-patay diha. Kung kabalo ka na ay nag-promise sa Ginoo, ayaw sa papatay-patay. Dapat kabalo ka nga na kay inheritance nga gi-promise sa Ginoo. Kung kabalo ka, dito sa iyong baton. Ayaw sa papatay-patay. Bahalag yung ba, mubati o kakapoy, kaluya, kadiscourage, kadismaya, basta't na ng mga ayaw. If no retreat, but surrender. Ayaw, o ba tingin, no retreat, no surrender. Pero yun taga, no retreat, but surrender. Ayaw undang, ayaw atras. Pero surrender sa Lord. Kaya mo ni iyang gibuhat. Ni Caleb. Ni isa. The Lord kept me since that day. I-keep ka ni Lord kung na siya promise sa imo until the day mamaangko nimo ang iyang i-promise sa iyo. Para magkakaigsoon, kumusta mag-atong attitude, atong heart, na by heart of retaliation sa promise sa Ginoo, bigag retaliate, musukon, musukwahi ka, ayaw. Ayaw butang iog niya pa, shadow of retreat. Pag-undang, pagtalikod, pag-atras, ayaw. Kaya nga naman, ingon si Lord, since that day, the Lord keep me alive until today. Hindi lang na to. Dini makita na to, ang kinayahan ni Kinsa? Ni Caleb. Paano itong liso? Kinsa'y nag-keep niya anong naa siya gitawag nga. Kanang restrictful nga kinayahan towards his leader, towards the promise of God. Kaya nga naman, ang nag-keep sa iya si Lord. Pero, okay, ato ko na yun nun. Next. Look at me. Ingan siya. I am, pilay na? 85 years old. Isumpay ng living. Verse 11. And I'm just as strong as today. As I was when Moses sent me. Pilang edad? 85. Nausab ba ang iyang determination to fight? To conquer? Nausab ba? Iyon siya. Ang akong kusog, pariha na niya akong kusog sa katong 40 anyos pa ko. Uy, 40 years old. Kusgan pa niya po ba?
Wait lang tapat, pila na yung edad. Hallelujah! Lagi ka, gawa pa mga 40. Woo! "40 years old na. Unya, mao pa'y pagsugod niya og tuman sa pinahingan siya. I am 85 years old today. But look at me. I'm still young as 40 years old. Manaingon ka. Ilan ang nagkatoy ng alagad sa Ginoo? Ha? Job, pila na? Maura magyapon ang atong kadasig na nangalagad sa Ginoo until today. No? Flips. Pariha na magyapon. Manigi panghandog ni Caleb. Look at me now. I'm 85 years old, but my strength, I'm strong. Dali man na. As of today, as I was, Moses sent me. I am still strong enough for, di na. Bilang yung edad? 85 years old. Pero tanawa ang determination sa iyang fight back against their enemies. Nausap? Wala. Peter, dapat ikaw. Ha? Kumusta mga igsoon? Ha? Wala kumingon na manubog ta ni Caleb. No. What I mean in this particular message, that God is willing to help you to fight the war against your enemies. Kaya nga naman, if God is the one who kept Caleb still alive, kicking and breathing, si Lord po ang pwede mo keep sa imo, still kicking and breathing. Ang ginawa pag ipuntahan mo ng ayaw. Nung naingon si Caleb din yung panahon na, I am strong enough to, o sige ngon, for war. Inisog pagyapon ko, kusgan pagyapon ko. Kaya nga naman, ang katong yung statement do, I honestly give the report and I, faithfully obey. Unsay reason? Nganong he is able and capable to fight? Because his dependency is on the word and the promise of God. Ang iyang strength, sama sa gisulti ni Apostle Paul, I can do all things. Kinsa nagatang niya ang strength? Si Lord. Si Caleb, kinsa iyang kusog? Si Lord. Kinsa nag-keep ni Josue? Si Lord. Kinsa nag-keep ni Caleb? Si Lord. Kinsa nag-keep sa imo? Imong uyab. Yep. Imong trabaho. Imong negosyo. Imong amao na. Amao na. Kaya nga naman, wala ka nagdepende sa i-promise sa Ginoo sa ato, katipindod das, i-promise sa tao, kaya ang tao ma-fail. Kung ma-fail ang tao, kasi nga naman fail, feeling food. Kaya nga naman, ipakita sa Ginoo, pinagit ang bulong, sa Ginoo ni Josue o ni Caleb, tsaka, ang akong gusto, bisag 85, soye, di ba, makayin ko nga pariharang yung pumuano sa, kaya nga naman, nasa'y kinayahan, iyang attitude kaliin wala joy landong sa pag undang walay landong or shadow of pwede ko makigawin
Ayaw, away na niyo mag-isulod, kaya di na niyo kaaway. Magkontra lang mo, mag-away lang mo, pero di mo kaaway. Masipyat lang siya, masipyat mo ka, pero hinumlumi, wait ang tapat, dili mo kaaway. Igsuon gihapon. Ang tinuna itong kaaway ang yawa. Ano yung mong tapad? Yawa na, dili. Tao na, anak na sa Ginoo. Masipyat na siya, di na ni mo kaaway. Klaro? Pero yun si Caleb, andam pa ko makig, away. Kasi yung away yun, si Joshua? Really, oy. Basig ikaw, basig utos Caleb, awa na naghanagag ka ng chichiburitsi, ikaw leader, lahat ka pinalaki. Ikaw leader. Si Caleb, no shadow of. O, saan na? Di ka mo nag-smile. I just remind each one of us. Each one of us. Okay. Ato ning padayon ng timraglain na kinanang Jubi. I am still strong enough for war or for anything else. Makahimo ba ko sa pagpakig-away? Una iya pang isa pa yan. O, bisag unsa. Bisag unsa. Andam pa siya. Wait ang tapat. Andam pa ba ka? Andam pa ba ka? Are you ready? Ready pa ba ka? Read na lang. What I did, ready. Okay? Dere. Pagkita na to, ang ikaduha is no shadow of reservation. Wala siya, pag yung basta Tagalog, alinlangan. Kaya nga naman, ingon ang verse 11. Or anything else. I am ready, I am prepared to do anything else. Kaya nga naman, kung mamatay ni Caleb, tiguang naman po. Kung yung tanong, atong lang tanong, wala gisulti nga si Caleb tiguang na, pero ang yung edad is 55 years old. Okay. Naigis-gutan din nga si verse 1 sa chapter 13. Pakita na to. Kaya kaparehan na silang edad. Si Caleb o si Joshua, parehan na sila. Tanawa ang isulti sa Bible. May tungod kang Joshua. So dili, pwede kung tiguang na si Joshua, patan ang pagyapon si Caleb, parehan na sila. Okay, chapter 13 verse 1. Kita niyo mo diha, tanong inyong Bible. Usa ra nakapakul eh. Atrasan na to. Usa ka chapter. Sige, ingon. Ano dia? Makita na Brad? Okay, palihog ko na ko. Ato na yung ibalik ha. Ano? Okay. Dili sa chapter 1, chapter 13 verse 1. 13 verse 1. Ako na yung pasound rate sa chapter 13 verse 1. Tanong sa Bible. Inre, Joshua was now a very old. Tiguang na. The Lord said to him, "You are very old, but there is still much land to be taken." Lalimat na. Na sila sa promised land, nag-enjoy na sila. Pero yun sila, Joshua, tiguang na ka na. Pero napagyapoy, lugar na kinahanglan ni mong ang puno. Laliman pa na. Na sila. Pero kinahanglan pa nila ang puno. Wita ng tapat, na sa imo, pero kinahanglan ni mo ang puno. Siguro ka sa lugar, sa imong inheritance, pero wag mo i-claim. Kaya siya pagkatanong-tanong, ako ba kani? Hindi. Ano sa kaya kung bahato na ni? Mag-study pa ba ko?
Yung si Lord kay Josue. Joshua, tiguang naga, pero nakapamidagan. Wait lang tabag, tiguang na ba ka? Pangutangan ka na ba? Tiguang ba ka? Tiguang na gali pa. Si Josue, ginan sa Lord na tiguang na ka, pero naapay, daghang dapat mo ang kumot. Wait lang tabag, tiguang na ba ka? Di ba ka tiguang no? Nakadaga pa na imong pwede i-claim di ay. Pero dapat ang kinaiyahan sama sa kaniya ni Kalib nga. 85 years old ako pero determinado mo paliyan ni kusog soy. Di ba? Kaya nga naman wala siya nagdepende ni Josue. Wala siya nagdepende ni Josue pero ang iyang respeto o ang iyang paubos, wala na usap. Klaro? Clarex. Nagsinabot tayo sa wala siya nag-reserve. Basta may tungo sa pag-fight against the enemy. Wala siya pag-alinlangan. Kita kay langan man. Si Josue kay walay pag-alinlangan. Si Caleb walay pag-alinlangan. Pero kanilang tapad, langan. Langan. Ayun na. Ha? Okay. Balik na dito sa kwan, ha? Balik na dito sa chapter 14. Eh, di ko naman na isusweet na nining panahon na, sa kuno yun, ning noon si Caleb, tiguang na po. Pero ang iyang heart, ang iyang fighting spirit, wala na usap. Wala yung reservation. Kanang ganyan, patay na akong patay. Habang tumatagal, lalong. Saan na? Habang tumatagal, lalong. Ay, murag tanduay mo na. Ay, habang nasusugatan, lalong. Tumatalaw, adili, tumatapang. Habang nasasaktan, lalong tumatapang mag-retaliate. Ini ko na, damor nga nagkatiwang si Caleb. Unsa may na niya? Na siya experience. Gawas nga na siya experience. Na siya strategy. Gawas nga na siya strategy, unsa man? Na siya determination. Wait ang tapat, nabakaning strategy. Nabakaaning, o sa to, ikanwa? Hindi sa lot, atang lang kanang kayo, ang dahil. No shadow of reservation. Kaya nga naman, kabalo siya, pinsa nag-tips sa iyo. Di man siya di siya mamatay silang kalaban, kaya nga naman. Dili kay indispensable na siya. Kung dili, tungod kay ang nag-keep siya, si Lord. Pangunta na yung tapad, si Lord ba nag-preserve sa iyo? Si Lord ba nag-keep sa iyo? Kaya kung si Lord, ang sabi sa Bible, if God is for us, who can be against us? Kinsa nag-keep sa itong life? Our life is hidden in Christ. So, sigurado secure ang kinabuhi. Mana din atong makitaan. Padayon na dito sa mga verse. I'm reading for anything else. Verse 12. Now then, din na. Din na siya ning kanta. Din na siya ning expressar sa iyang desire. Nakita na to ang iyang determination before siya nag-express sa iyang desire to claim sa inheritance. Ngayon sa direct makita, now give me the hill country that the Lord promised me on that day with my men and
with my men, and I reported. Verse 13. Joshua blessed Caleb, son of Jephunneh, and gave him the city of Hebron as his possession. Okay, isa na to tiwason. Okay, kining lugar nga naangkon o giangkon ni Caleb. Kabalo ba mo kung saan nga lugar? Sa Hebron. O lagi, Hebron lagi. Pero kabalo ba mo kung saan nga lugar? Mao ni nga lugar ang iyang gi-report ni Moses. Di ba ingon si Moses, ang imong mga natamakan nga lugar, akong ihatag sa imo. O niya siya iyang gi-report, others nga report, nindot kayo nga lugar. Nindot kayo! Pero ang namuyo dito unsa? Uy, tiguang na siya kung na ang iyang i-claim katong mga giant, mga Anakites. Katong kaliwat bitaw ni God. Nga usa sa kaliwat ni God is kinsa man? Si Goliath. Ano ka? Goliath, resibo, gamay na. Goliath, higante! Wala ni mo. Unang na, tiguang na. Pero ang iyang awayon, mga higante, kinalimang ka na. Tingnan na siya ka, dedicated sa pag-claim sa gisaan sa Ginoo. Ano sa Ginoo? Hebron is the place where the Anakites, kanang gingon bitaw ng mga Anakites, kanang mga Nephilim. Kanang gisgutan bitaw sa ito mga kwan, katong mga katunga, mga mutant, kung sa ito, dali? Dili, naitawag na sa Bible ni Philip na, pero naay kanang libro bitaw nga ilang ikuan nga ang Ginoo, mga goddess ningani unya mga Anunnaki. Anunnaki wala sa Bible pero naay mga Anakites. Na kung imong makita ni nakita, dili basta-basta ang kawayo ni Caleb, mga higanti. Iya ra dyan nag-claim kay mao may gisulti ni Moses. Ang imong natumba nimo nakit-an akong ihatag sa imo. Kung iyang nakit-an mga nindot kayo pero mga higanti, ahawa siya kanimo gawa sa pag-claim. Ay di lang ko dito. Di mga nagko, di lang ko sa gamay. What time mo? Pero inumdumi ang i-promise sa Ginoo, i-promise para sa imo. Nagkitsay makipahit anak. Dili ikaw kundi sulod. What to lang ka. So nining panan ingon si Josue. Joshua blessed Caleb son of Jephunneh. Gibless siya. Sige, akong ihatag sa imo ingon gi-promise sa Ginoo. Pinagi ka Moses ang maong lugar. Claim mo. Pero ini claim. Pili sa iyon. Mamuad ko sa lingkod siya. Oy, ako na niya! Mo-claim siya with masaman. So, ang ngayon yung batong no-claim. Kasi mag-claim ta. Di, ako na ni. Kaya mo may akong ay, hindi ko daw na ako na taong magkita. Yung claim siya. Pero, iya sanggi. Iya sanggi. Come here. Hebron still belongs to the descendants of Caleb, son of Jephunneh, the Kenizzite, because sige ngon, kato dire basa kay mao ni ang reason nganong determinado siya ka mo-claim kay nga naman because dungan 1 2 3 sing dungan 1 2 3 go because he faithfully obeyed the Lord the God of Israel. Manong naka-claim siya? Manong braves kaayo siya nga mo-claim? Faithful and obedient.
Bita ng tapat. Are you talking to me? Faithful and obedience. Ang sekreto manong bisag iguwang na si Caleb nagkaklit. Nagdaman na to. Number 1, sa to, wala siya'y spirit of retreat. Wala shadow of retreat. Undang talikod, backside. Para ito makita, always pursue. Kaya nga naman, ang sekreto niya is faithful and obedience. Faithfully and obedience. Pwede na tapat. Pwede na ni mabuhat. Pwede na tapat. Pwede na ni mabuhat. Pwede na ni mabuhat. Pwede. Determined to continue to conquer. Why? Ihatag na area, place, promise dito. Say, kung wala ka magkakaroon, ayaw undang. Just padayon lang. Padayon sa pag-live with the attitudes of faithfulness and obedience. Already din. Faithfulness and obedience. Asa? Una-una, faithful ka sa Ginoo, obedience ka sa Ginoo. Kaduha, faithful ka sa mga kaugalingon. Kaya sometimes, dahil kami yung faithful sa pagkaugalingon. Nada, aging pagpainungdong, hindi pagtapos kayo makablayan ng pinanaman. Okay, so on, reminder. Masa may magagayan gano'n? No shadow of reservation. Trust in the Lord. Wait patiently for the right time. While you are waiting for the right time, be determined to be faithful and obedience to the Lord. Kung nasa ka gitawag sa Ginoo, asa ka nga ministry kang gibutang sa Ginoo, be faithful. Be obedient. Ayaw sa tao. Si Caleb, wala siya nahimong obedience ni Josue, wala lang siya nahimong na respeto ni Josue, wala lang siya tungkol kay na siya humility nga to ni Josue kundi iyang gibuhat ngadto sa Ginoo. Panahimong ta ka, i-remind na ka, buhata para sa ito. Kung alam sa Ginoo. May mga na mga Diyos sa manunin ito. Indeed, you are so good and so faithful sa kinabuhin ni Caleb. Even in his old age, he was and he is able and capable to fight the way, to win the fight, to conquer more territories, because you are the one who God, who helped him, who kept him. The God of Caleb, the God of Joshua, and the God of Moses, and the God of your people of Israel is the God whom we are serving. Lord, many times we are not faithful in our calling. Many times we are not obedient unto your will, O God. Thank you for reminding us to the life of Caleb. Na dahil kasing-kasing na willing na magpaubos. Willing na magpaabot. Willing na mo-respeto. Lord, inculcate in grave solution kasing-kasing.
ginayahan ng imong gusto na imong ipakita sa mga tao. Lord, I apply your blood na ang minasay nga natungog sa imong katawan, dili ni magkawal sa inyo. In the mighty name of Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit of the living God. Thank you. In the precious name of Jesus.